Totoo nga bang ang bayaning si Gabriela Silang ay hindi naman talaga isang Pilipina? At alam mo rin bang hindi rin naman talaga si Diego Silang ang kanyang unang asawa? Ang kwento ng kanyang makasaysayang buhay ay tila isang pelikula. Pero sino nga ba talaga si Gabriela Silang? Isa nga ba siyang Pilipina? At bakit nga ba siya binitay ng mga Kastila? At ang kanyang pag-aaklas nga ba ay dulot lamang ng galit at paghihiganti sa pagkakapaslang ng kanyang minamahal na asawang si Diego? Halina't alamin natin ang kasagutan sa lahat ng yan sa video na ito. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Ako po si Kirby Aralio, ang inyong friendly Pinoy historian. At ngayong buwan ng kababaihan na dahil marami rin sa inyo ang nag-request, ay narito na ang Tagalog version ng aking video tungkol sa dakilang bayaning si Gabriela Silang. Pero teka lang, kung narito kayo sa sinabi ko kanina na hindi naman talaga siya Pilipina, ay siguraduhin lamang na panoorin nyo ng buo ang video na ito para sa kasagutan. Kaya halina't tuklasin natin ang buhay at pamanang iniwan ng dakilang bayaning si Gabriela Silang. Sa luntiang tanawin ng Ilocos na buo ang isang kwento ng pakikipaglaban kasama si Gabriela Silang, isang mestiza na naging prominenteng leader laban sa kolonyalismo ng mga Kastila. Si Maria Josefa Gabriela Carreño, o mas kilala ngayon bilang si Gabriela Silang, ay pinanganak noong ika-19 ng Marso taong 1731 sa lumang baryo ng Canyogan, Santa Ilocos Sur. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang ina ni Gabriela Silang ay isang katutubong itneg, habang ang kanyang ama naman ay may lahing Espanyol at Ilocano. Subalit sa kasawiang palad ay maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. At dahil dito, si Gabriela ay pinalaki ng isang pari. Nakalaunan naman ay pinakasal siya sa isang mayamang negosyanteng si Tomas Millan noong taong 1751. At muli sa kasawiang palad ay maaga ring namatay si Tomas Millan noong taong 1754 at ilang taon din ang lumipas bago ipinagtagpo at ipinag-isang dibdib ng tadhana sina Gabriela Carreño Viuda de Millan at si Diego Silang, at sila'y ikinasal noong taong 1757. Si Diego Silang ay isang halong Ilocano at Pangasinense na kalaunan ay nanguna at namuno sa isa sa pinakamakasaysayang maalam na pag-aalsa laban sa mga Kastila noong taong 1762, at dito na nagsimula ang kakaibang landas ni Gabriela bilang isang magiting na leader ng makasaysayang rebelyon laban sa pang-aapi sa ilalim ng kolonyalismo. Sa pamumuno ng kanyang asawang si Diego ay mabilis na lumawak ang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Lumawak ito sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon at kanilang inilantad ang mga hinaing ng mga taong bayan laban sa mga mapang-abusong mga Kastila at kolonyal na pamahalaan. Subalit taliwas sa nakasanayan ng marami, ang naging papel ni Gabriela ay higit pa sa pagiging asawa lamang ni Diego, pagkat siya'y naging isang estratehista o strategist, isang magaling na tagapayo, at sa katunayan siya rin ay naging isang mandirigma mismo sa harap mismo ng mga labanang ito. Sa madaling salita, mula sa simula pa lamang ay malalim na talaga at napakahalaga ng tungkulin at bahaging ginampanan ni Gabriela sa himagsikan ng mga Ilocano. Sa katunayan din, bago pa man ang pagkakapaslang kay Diego noong 1763 ay napakahalaga na talaga ng kontribusyon ni Gabriela. Kaya naman ang kanyang naging pag-akyat sa pamumuno ng kilusang ito matapos ang pagkakapaslang kay Diego ay nagpapakita rin ng kanyang kritikal na papel sa pagpapatuloy ng rebelyon, sa pagpapatuloy ng kilusan. Si Gabriela ay kinilala at iginalang bilang La Generala o ang babaeng general, at bilang La Generala ay pinangunahan ni Gabriela ang mahigit pa sa 2,000 rebelde, at sila'y nagpakita ng matinding katapangan sa pakikipaglaban at pakikibaka laban sa kolonyalismo ng mga Kastila. Ngayon ay kilala natin si Gabriela bilang isang magiting na leader at simbolo ng pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi lamang isang salaysay ng katapangan, kundi isang pagsasalamin ng mas malawak na pakikibaka at pakikipaglaban para sa kalayaan at hustisya, na nagpapakita rin sa atin ng katatagan ng mga mamamayan laban sa mga abuso sa ilang siglong pang-aabuso ng kolonyalismo. Noong taong 1757 ay hindi lamang ikinasal sina Gabriela at Diego. Kung tutuusin ay tila itinakdang magsanib ang kanilang mga puwersa at mga landas upang hamunin ang hindi makatarungang pamahalaang kolonyal. At ang pag-aalsang ito, na kung tawagin ngayon ay Silang Revolt, ay sinimulan ni Diego noong taong 1762. Ito'y naging isang panawagan sa mga mamamayang Ilocano at iba pa. Hinimok ng mag-asawang Diego at Gabriela Silang ang mamamayan ng Ilocos at mga karatig probinsya na labanan ang siglo-siglong pagsasamantala ng mga Kastila, at sa ilalim ng pamumuno ni Diego ay mabilis na nagliyab at kumalat ang rebelyong ito sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon. Hindi lamang sa Ilocos, kumalat ito sa Pangasinan, Abra at Cagayan.
At higit pa sa pagiging isang mabuting may bahay lamang, si Gabriela Silang ay nasa puso mismo ng maalab na himagsikang ito. Sa katunayan ng kanyang ipinamalas na pamumuno, husay, diskarte at ang kanyang katapangan ay talaga namang lalo pang nagpalakas sa diwa at sa hanay ng mga revolusyonaryong Ilocano bago pa man napaslang si Diego. Kaya naman ang pag-iisang dibdib ni Gabriela at Diego Silang ay hindi lamang salaysay ng isang wagas na pag-iibigan. Ito rin ay salaysay ng pag-iisang diwa ng dalawang magigiting na revolusyonaryo. Ang kanilang tunay na kwento ay naglalarawan din kay Gabriela bilang isang dakila at matatag na leader na may malaking kontribusyon sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng kanilang inang bayan. At bilang ginagalang na La Generala, si Gabriela ay walang takot sa digmaan. Siya mismo ay nasa harap ng mga labanan. Kaya naman isa rin itong katibayan sa kanyang hindi mapipigilang diwa, katatagan at kahusayan. Ang apoy ng himagsikang ito na unang sinindihan ni Diego Silang ay mabilis na nagliyab at naglagablab. Lingid sa kalaman ng marami, ito'y mabilis na kumalat sa mga hilagang rehiyon ng Pilipinas mula Ilocos patungo sa mga puso ng Pangasinan, Abra at Cagayan. At ang bawat laban, ang bawat sagupaan ay marka ng hindi mapigilang diwa ng isang bayang nagkaisa upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Si Gabriela Silang ay naging simbolo rin ng maalab na diwang ito. Pinangunahan niya ang kanyang mga puwersa ng walang takot at ang kanyang kahusayan sa digmaan ay talaga namang nagpabigla at nagpakilabot sa balahibo ng mga Kastila. Mula sa Battle of Santa hanggang sa Siege of Vigan ay pinamalas ng mga revolusyonaryong Ilocano ang kanilang pambihirang katatagan. Sa katunayan, ang himagsikang ito ay nagpayanig mismo sa pundasyon ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas. Talaga namang natakot ang mga Kastila sa pagkalat ng himagsikang ito. Kaya kung titignan natin ang pag-aalsa sa Ilocos, ay mas malalim nating mauunawaan ang mas malawak na pakikibaka para sa kalayaan at dignidad laban sa mga hindi makatarungang sistema ng kolonyalismo at imperialismo. Ang rebelyong pinangunahan ng mag-asawang Gabriela at Diego Silang ay labis na pinasigla ng kolektibong adhikain ng mga mamamayan. Ang kanilang katapangan at paninindigan ay naging patunay sa diwa ng walang humpay na pakikibaka sa kasaysayan ng Pilipinas upang ipaglaban ang katotohanan, kalayaan at katarungan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Siya nga pala, kung bago kayo dito sa channel ko ay gumagawa ako ng mga video tungkol sa ating mayamang kasaysayan, makukulay na mga kultura at marami pang iba. Kaya naman huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at i-on ang notifications para sa karagdagang kaalaman tungkol sa ating mayamang kasaysayan sa Pilipinas, Timog Silangang Asya at iba pa. At kung meron kayong mga suggestions na mga topic o mga kwentong pangkasaysayan na gusto nyong matutunan dito sa channel ko, ay comment lamang sa ibaba. And you know, honestly, I do look forward to all of your comments. I try to read all of the comments that I receive whenever I have time. Kaya naman naabangan ko ang lahat ng inyong mga comment at mga suggestions sa ibaba. Kaya huwag mahiyang mag-comment ng inyong mga suggestions. Pero sa ngayon ay balikan muna natin ang kwento ng dakilang bayaning si Gabriela Silang. Sa kasawiang palad, ang pag-aalsa na noon ay puno ng pangako ng kalayaan ay biglang naharap sa pinakamadilim nitong oras noong taong 1763 nang paslangin si Diego Silang. At ang kanyang hindi inaasahang pagkamatay sa kamay ng mga traidor ay pansamantalang nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa kilusan. Gayunpaman, mula sa lilim ng trahedyang ito ay tumindig si Gabriela Silang at ipinagpatuloy ang laban. Ito rin ay sumasagisag sa di matitinag na diwa ng mga revolusyonaryong Ilocano at ang kanyang mabilis na paghalili kay Diego Silang bilang leader ng pag-aalsa ay naging isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Pagkat bagamat nagluluksa ay hindi natinag si Gabriela sa pagkawala ng kanyang minamahal na asawa at hindi rin siya natakot na harapin ang anumang hamon. Sa katunayan, ang kanyang katapangan sa kabila ng trahedyang ito ay hindi maitatangging muling nagbigay buhay sa naghihingalong rebelyon. Kaya naman mabilis na pinagkaisa at ipinagbuklod ni Gabriela ang demoralisadong puwersa ng mga Ilocano. Mabilis rin niyang inilunsad ang mga bagong opensiba laban sa mga Kastila at ang kanyang ipinamalas na kagitingan at katapangan ay sadyang nagpalakas rin ng loob sa kanyang mga kababayan na harapin ang anumang hamon upang ipaglaban ang minimithi nilang kalayaan at magandang kinabukasan ng kanilang mamamayan. At kung susuriing mabuti ang kanyang pamumuno sa kritikal na yugtong ito ay hindi lamang isang tugon sa pagkakapaslang sa kanyang minamahal na si Diego. Hindi lamang ito dulot ng galit at paghihiganti, kundi isa itong patunay sa likas na sariling kakayahan at katatagan ni Gabriela.
Halimbawa, ang kanilang tagumpay sa Battle of Santa noong 1763 ay isang katibayan sa katalinuhan ni Gabriela sa larangan ng digmaan. Sa kanyang pamumuno ay nakamit ng mga Ilocano ang makabuluhang tagumpay na ito laban sa mga Kastila. Ito'y nagbigay diin din sa kanyang nararapat na lugar bilang iginagalang at minamahal na La Generala. Kung tutuusin, ang Battle of Santa na nangyari mismo sa kanyang bayang Sinilangan ay higit pa sa isang labanang militar lamang, pagkat isa rin itong hindi maikukubling simbolo ng hindi matitinag na diwa ng mga Ilocano at sa kanilang paninindigan na ipaglaban ang katarungan at kalayaan. Bilang minamahal at iginagalang na dakilang La Generala, si Gabriela Silang ay naging simbolo rin ng liwanag ng pag-asa at ng pakikibaka. Siya'y nagpamana sa atin ng liwanag ng katapangan na harapin ang mga pagsubok ng kadiliman upang ipaglaban ang katarungan at kalayaan. Nang sakupin ng mga Briton o mga British ang Maynila mula 1762 hanggang 1764 ay nagbukas rin ito ng bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang sorpresang pagsalakay ng mga Briton sa Maynila ay bahagi rin ng mas malawak na mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung tawagin ay ang 7 Years' War. At lingid sa kaalaman ng marami ang pagkakasakop ng Maynila ay nagdulot rin sa mga iba't ibang pagbabago at himagsikan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Kabilang na ang Silang Revolt sa Ilocos at Palaris Revolt sa Pangasinan. Marami kasi ang umasang tutulungan sila ng mga Briton upang supuin at palayasin ang mga Kastila sa Pilipinas. Subalit, mas nangibabaw pa rin ang mga adhikaing imperialista ng mga Briton. At sa kabila nito ay hindi natinag si Gabriela Silang upang isulong at ipagpatuloy ang kanilang himagsikan sa harap ng mga bagong hamon. Ang kanyang desisyong ipagpatuloy ang Siege of Vigan ay naging isang simbolo ng kanyang paninindigan at pangakong ipaglaban ang kanilang kalayaan. At bagamat sila'y nabigo sa kanilang tangkang palayasin ng mga Kastila at palayain ng Vigan, ay hindi ibig sabihin nito na nawalan ng saysay ang kanilang ipinaglaban. Pagkat kung tutuusin, ang Siege of Vigan at ang kabuoang Silang Revolt ay nagpamalas ng hindi maipagkakailang katapangan sa hanay ng mga Ilocano at sa kanilang determinasyong palayain ang kanilang mamamayan. At kung iisiping mabuti, ito ay naging inspirasyon din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas noong mga sumunod na siglo. Subalit sa kasawiang palad, si Gabriela Silang ay nadakip at binitay noong September 20, 1763. Siya'y binitay sa plaza ng Vigan sa harap mismo ng madla upang ipakita sa mga Ilocano ang kalupitan ng mga Kastila sa sino mang lumaban sa kanila. Subalit, sa halip na matakot ang mga Ilocano, ang sakripisyo ni Gabriela Silang at ang kanyang pagkakamartir para sa kalayaan ng Ilocos ay hindi may pagkakailang nag-iwan din ng hindi matatawarang pamana ng katapangan na magpahanggang sa ngayon ay nagbibigay pa rin ng inspirasyon sa ating mga mamamayan. Si Gabriela Silang sa pamamagitan ng kanyang liderato at sakripisyo ay naging simbolo ng walang hanggang pakikibaka laban sa kolonyalismo. Siya ay naging isang inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipino sa kanilang patuloy na paglaban para sa kalayaan at katarungan. At ang huling pagtindig ni Gabriela ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa layunin ng kalayaan, kundi binigyan din ito ang kahalagahan ng mga kababaihan sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman sa kabila ng pagkakatalo at sa kabila ng pagkakabitay kay Gabriela Silang, ang kanyang diwa ay nananatili pa ring buhay sa puso at isipan ng napakarami sa ating mga kababayan. Pero teka, linawin ko lang na kaya ko nasabi kanina sa umpisa na si Gabriela Silang ay hindi talaga Pilipina kasi noong mga panahong ito, lingid sa kalaman ng marami, noong sinaunang panahon ng mga Kastila sa Pilipinas, ang mga salitang Filipino at Filipina ay tumutukoy lamang sa mga may lahing purong Kastila na ipinanganak sa Pilipinas. Kaya naman noong mga panahong ito, si Gabriela Silang ay hindi kabilang sa mga tinatawag na Filipina pagkat siya ay isang mestiza o may magkahalong lahi. At gaya na nabanggit ko kanina, ang kanyang ina ay isang katutubong itnig mula sa Abra, habang ang kanyang ama naman ay may halong Ilocano at Kastila. Kaya kung iisipin, ni minsan na hindi talaga nag-identify o nagpakilala si Gabriela Silang bilang isang Pinay. Sa katunayan ay wala pang ang terminong Pinay noon. At ni minsan hindi rin siya nag-identify bilang isang Filipina. Pagkat ang konsepto natin ngayon ng pagka-Pilipino na kumakatawan sa sino mang ipinanganak sa Pilipinas at may ugat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay hindi pa nabubuo noong panahong nabubuhay pa sina Gabriela Silang. Pero linawin ko lang din na hindi rin ibig sabihin nito ay mali ring tawaging Pilipina si Gabriela ngayon.
lalo na kung ito'y sa konteksto ng kanyang pagiging simbolo ng likas na katatagan at kabayanihan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga kababaihang Pilipina. Pagkat ang kanyang iniwang pamana ay hindi lamang limitado sa rehiyon ng Ilocos. Ang pamana ni Gabriela Silang ay patuloy pa rin nagbibigay ng inspirasyon ng katapangan laban sa pang-aapi. Ang kanyang kabayanihan at sakripisyo ay naging tanglaw ng walang hanggang liwanag ng kalayaan at katarungan. At kung iisiping mabuti, ay malaki rin na naitulong ng kabayanihan ni Gabriela Silang sa paghubog ng ating konsepto ngayon ng pagiging Pilipino. Kaya naman si Gabriela Silang ay isang patunay na ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa kulay ng ating balat. Siya ay patunay na ang pagiging tunay na makabayan ay hindi rin lamang nasusukat sa dugong na nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa ating mga pagkilos. Ito'y nasusukat sa ating pagmamahal hindi lamang sa ating inang bayan, kundi pati sa ating mga kapwa mamamayan. Sa diwa ng kanyang pamana, ang iba't ibang organisasyon gaya ng Gabriela ay nagpapatuloy sa kanyang sinimulang pagtataguyod ng mga karapatang pangkababaihan at katarungang panlipunan. At batay rin ito sa mga prinsipyong ipinaglaban din noon ni Gabriela. Kaya hindi rin may tatanggi na sadyang magkaugnay ang mga sinaunang himagsikan sa mga kasalukuyang mga laban para sa ating mga karapatan, katarungan at pagkapantay-pantay. Hindi rin natin may pagkakaila na ang kwento ni Gabriela ay buhay na buhay pa rin sa puso at diwa at sa mga pagkilos na mga patuloy na humahamon sa kawalan ng katarungan sa ating lipunan. Ang kanyang pamana ay higit pa sa isang pahinang pangkasaysayan, pagkat isa itong tanglaw para sa patuloy na pakikibaka. Isa itong diwa na nagpapalakas sa mga bagong henerasyon na nagsisikap para sa isang makatarungan at patas na lipunan. Ang alaala ni Gabriela ay isa ring simbolo ng potensyal ng bawat isa na maging bahagi ng pagbabago. Ang kanyang pamana ay paalala ng tunay na kapangyarihan ng paninindigan at pakikipaglaban. At ang kanyang ipinamalas na kabayanihan ay patuloy na nag-aalab sa puso ng mga Pilipino. Isang paalala sa mga naging sakripisyo ng ating mga ninuno upang makamtan natin ang katarungan at karapatan ng bawat Pilipino sa isang malaya at makatarungang lipunan. Kaya naman sana sa ating panahon ngayon, naway parangalan natin at ipagpatuloy pa rin natin ang mga pamanang kabayanihan ni Gabriela Silang sa pamamagitan ng pagtindig laban sa pang-aapi at pagsasamantala at sa pagkilos natin patungo sa pagkamit ng tunay na katarungan at kapayapaan sa ating mga komunidad. Sapagkat tulad ng mga nabanggit ko na noon sa aking mga video at sa aking mga aklat, kung walang tunay na katarungan ay walang dalisay na kapayapaan. At kung walang dalisay na kapayapaan ay kailanman hindi natin makakamtan ang isang tunay na masaganang pamayanan. Kaya naman kung talagang walang katarungan at kapayapaan ay sadyang magiging mailap ang isang masagana at magandang kinabukasan para sa ating sambayanan at para sa ating mga susunod na mga henerasyon. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Pero syempre, bago tayo magpaalam ay nais ko muna pasalamatan, isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aking mga patrons, subscribers at mga viewers gaya ninyo na taus-pusong sumusuporta sa paggawa ko ng mga video gaya nito. At kung bago kayo dito at gusto nyo rin akong tulungan gumawa pa ng mga video gaya nito, ay suportahan lamang ang aking Patreon. Huwag mahiyang maging patron sa Patreon at maging miyembro ng aking YouTube channel. Maaari nyo ring bilhin ang alinman sa aking mga aklat, coloring books, e-books at iba pang mga merch tungkol sa mayamang kasaysayan at makukulay na mga kultura ng Pilipinas, Timog Silangang Asya at marami pang iba. And actually, ang topic natin today ay isang buong chapter sa aking aklat tungkol sa mga magigiting at makasaysayang mga dakilang kababaihan ng sinaunang Timog Silangang Asya. At meron din itong coloring book version, kaya naman para sa kagdagang kaalaman tungkol sa ating mga sinaunang kababaihan at sa ating makulay na kasaysayan at kultura sa Timog Silangang Asya ay check lamang ang mga link sa ibaba. Maraming salamat po o sa Kapampangan, dakal pong salamat kay Kongan sa Binisaya, daghang salamat sa inyong tanan. At syempre sa Iloco, agyaman akunay. Hanggang sa muli kita-kits o sa Kapampangan, Nikitix at sa Binisaya, kita-ita.